So, diploma o diskarte? Alam mo mga ka-Inkafilino, para sa akin ay dapat merong diploma at madiskarte. Dahil kung nakapagtapos ka at madiskarte ka pa ay mas lalo kang magiging successful. Pero mga ka-Inkafilino, pakinggan natin ang opinion ni Josh Mojica about kung ano nga ba ang mas maganda, diploma or diskarte. So, diploma o diskarte? Unang-una, wala akong masyadong believe sa sistema ng pag-aaral dito sa Pilipinas. Kasi karamihan ng na-experience ko sa journey on how to have a successful life, wala ako halos nagamit masyado. I wanna talk to all the young ones out there. At sa lahat ng nakapanood ng video ko from Franklin Mianos podcast, kung saan tinanong niya ako doon, sa aking palagay, diploma ba o diskarte? Gusto ko nang sabihin sa inyong lahat na wala akong sinabing wag kayong mag-aral. Kaya kung ngayon naiisip mo na itigil ang pagpasok sa eskwelahan, kung naiisip mo na mag-drop out sa college o sa school, dahil lang sa katamaran, wag mo nang gawin. Dahil sinabi ko doon na wala akong masyadong nagamit. Malaki ang pinagkaiba ng walang nagamit sa walang natutunan. At oo, wala akong masyadong nagamit, which is true. Self-earned knowledge from different people, from different stories, from different book, from different life experiences works for me. And I share my story because maybe it might also work for you. Pinapakita ko lang kung ano ang posible. Pero kailanman, hindi ko pinakita na ito lang ang tama. So let me tell you a quick story. Nung tinayo ko ang negosyo ko, nag-aaral pa ako. Unang 2 taon na nagne-negosyo ako, ay pinilit kong tapusin ang senior high school. Sinigurado ko muna na maayos na ang kalagayan ng negosyo bago ako nag-drop out sa eskwelahan. Bakit? Dahil mas kailangan na ako ng negosyo ko. Sinigurado ko muna na ang negosyo ko ay makakatulong na sa pamilya ko. Sinigurado ko muna na ang negosyo ko ay papakainin na ang 100 empleyadong na itatag ko. Sinigurado ko na ang negosyo ko ay mapapakain na ako at kaya nang tumulong sa napakaraming Pilipino. School is important, pero alam nyo ba kung ano pa ang mas importante bukod sa eskwelahan na natutunan ko sa buhay? Ang matuto. At yun ang palagi kong mensahe sa lahat ng mga nanonood sa akin, na palagi tayong matuto at makinig. Kasi kung tatanungin mo ako kung paano ko nakuha ang tagumpay, kung tatanungin mo ako kung paano ako nakapagtatag ng negosyo ng ganito kaaga, at nagkaroon ako ng 100 empleyado, nagkaroon ako ng 1,000 resellers, distributors na natutulungan dahil sa negosyo ko, at nagkaroon ako ng kapasidad para tulungan ang pamilya ko, ito lang ang isasagot ko. Ito ay dahil natuto akong makinig, natuto akong mag-aral, at nung natuto na akong mag-aral, natuto na din akong maging matalino. At nung natuto akong maging matalino sa buhay, sinamahan ko na ito ng sariling diskarte para makaabante sa buhay. At ginawa ko ang lahat ng yan dahil ang pamilya ko ay nangangailangan at kailangan ko silang tulungan. At yan ang tinatanggal at binubura sa maikling videos na napapanood nyo. Alam nyo, kahit ano pang positibong mensahe ang sabihin mo dito sa mundo, they can get it twisted. Those little tweaks on those videos can portray a different context, and it might be very confusing or negative. But the story of my life will always be an open book. Ang storya ng buhay ko ay mananatiling bukas na libro. At kung nandito ka para ma-inspira, maraming salamat. At kung nandito ka para makita kung ano ang posible dito sa mundo, nasa tamang lugar ka. At kung nandito ka para matuto magnegosyo, good for you. At kung nandito ka lang para mang-bash o mang-hate, bahala ka na. Kung ang kapalit naman ng lahat ng ito ay ang mensaheng natatanggap ko na, Josh, alam mo ba na kung hindi kita napanood, baka wala na ako dito sa mundo. Josh, alam mo anak, parang anak na rin kita. Isa akong tatay dito sa Dubai at meron akong 3 anak dyan sa Pilipinas. At kung hindi kita napanood, baka wala na silang tatay ngayon. Hindi ba sapat na magsalba ka ng isang buhay para lang sa iilang bash? Mas pipiliin ko ng mang-inspira at makapagbigay ng pag-asa sa ibang tao kaysa manahimik at walang matulungan. I'd rather be bashed and save a life than be praised and help no one. Wow, grabe, ang ganda ng sinabi ni Josh Mojica, naway magsilbing motivation and inspiration sa mga kabataan na tulad niya. Nakaka-inspire talaga siya. Sa murang edad ni Josh Mojica ay nakapag-build na siya na stable na business at naging young millionaire. Ikaw mga ka-Inkafilino, isa ka na rin bang young millionaire? If yes, comment mo yan sa comment section at ilang taon ka naging milyonaryo. Thank you for watching kaibigan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe now sa aking YouTube account at para updated sa ilalabas kong video, follow my Facebook page at TikTok account. Hanggang sa muli kaibigan, follow for more.